Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot, pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin si Joel Laksamana, si paring Jonathan De La Cruz, maya-maya nandyan na yan, at si Attorney Larry Gadon. Okay, ngayon, March 7, 2024, mapapanood at mapapakinggan din kami sa aming website www.dwiz882am.com. I-download lamang ang DWIZ app, pang iOS, pang Android. Live din tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment, heart, ano pa? Love. Text line 0999-376-6768. 0999-376-6768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, GMA For the Box Channel 25. Available din ang Karambola sa anumang TV device or digital receivers. Good morning ulit sa iyo, pare. Umaga po. Magandang umaga. Wala tayong babatiin ngayon, umaga. Well, condolence tayo at pumanaw na ang dating NAMFREL chairman at ano ba siya? Si Trade and Industry Secretary. And so far sa company niya, yung RFM. RFM chairman siya, nagpresidente siya. Yan ang nagpalago ng RFM, yung Republic Flour Mill. Si Joe Concepcion or Jocon. Jose Concepcion. Oo. Okay. Siya yung at age 92. Oo. Nakikiramay kami dyan sa pamilya niya. Anak niya yan si Ramon, hindi pala si Ramon. Si Ramon ka naman, pare. Si Si Go Negosyo. Pero ito, nagkaroon talaga siya ng lugar sa, in a way, sa history. I mean, medyo controversial para sa iba, okay naman para sa iba. Silang dalawa ng kapatid niya, yung kanyang... Si Raul Concepcion. Si Raul Concepcion, yung nag-organize ng Federation of Philippine Industries. Mga industrialists, yung mga Concepcion. Yun namang Concepcion Industries. Yun yung sa pamilya ng Concepcion. Etong RFM, ito yung pamilya nung may bahay ni Jocon. Ito yung Araneta. Right. So yung RFM sa Araneta group yan, pero naging pinuno niya si Jocon. Right, oo. Naalala ko kasi bago-bago pa akong reporter nung 80s. Well, ako yung napapadala para mag-cover nun dahil that was a turbulent time. Nag-NAMFREL chairman siya. At, well, okay din siya ka-interview dahil marami siyang aphorisms, ika nga, o salita. Naalala ko, ito nga, nasa notes ko, it is better to light a candle to curse the darkness. Mahilig siya sa mga ganyan. Mga ganyan. Pero madalas din, nauutal-utal siya minsan pag excited kaya magandang ka-interview na alala ko noon But he was a nice guy actually, very nice guy. Tapos naging naging barangay chairman ng Forbes Park pa yan. Naalala ko noon kasi nung nasa tubig ako, pare, nakakausap ko din yan dahil bawal kami basta maghukay ng linya ng tubig sa loob ng Forbes noon But condolence sa pamilya ni Jose Jocon Concepcion. 92 years old. 92 years old, yes. Yan ang yun NAMFREL. Nagsimula yan nung martial law. Yeah. Nung martial regime, di pa. At ang purpose niyan para bantayan ng eleksyon. Okay. Naalala mo kasi noon, National Movement for Free Elections, parang gano'n tawag. National Movement for Free NAMFREL. Pero na-involved dyan yung mga private citizen. Right. Okay. Kumbaga, pang check and balance kasi wala naman noon ang COMELEC noon was under the executive pa rin.
Ang legislative, under the executive. Right, One-man right. rule nga noon eh. Di ba? So, yan yung pambalanse. Kasi, naalala mo, nagkaroon ng snap election. Yeah. Alehuhu. Yeah, Alejo Santos. Alehuhu. Alehuhu. Kalaban ni President Ferdinand. Yeah. But a bit of... Walang, ano yun? Anong klaseng contest? Yeah. So, nabuo yung concept Oo. na kailangan bantayan ng... Right. Parang doon umusbog yung ika nga nila, civil society, a lot of private sector, volunteerism, support. But there's a sobering history to that din eh. Kasi in later years, ewan ko, mga kabataan parang Marami nag-volunteer sa NAMFREL. Yeah, I know. Kasama ako doon. I remember kahit na jarista ako noon. But what I'm saying is, in later years, in later elections, parang yung kabataan eh, hindi sila, ano ba, what's the term? Yung, natabangan na sila actually volunteer, ganyan sa NAMFREL. Although, yeah. Iba na ngayon eh. Nag-iba eh. Initiative. Hindi, may people, PR. Yeah. For responsible, something like that. PPRVC. Yun. Pero yung as a businessman, entrepreneur, yung RFM dati, flour mill lang yan. Flour mill. Under his management, nag-diversify. It went into other, halimbawa, yung poultry and livestock, yung Swift, pinasok na yan. Animal feed milling. Yung RFM sa kanila rin yung yung King flour, King flour. mga pancakes, yung mga ganon. Okay, yung Swift meats. Yung King, flour King ba, white King? Hindi ko matandaan Hindi ko matandaan, pero may King. May King doon. Naging kwan sila. Food company talaga instead of yung bottling, yung Cosmos, binili nila yan from I think it was a Filipino-Chinese owner. But under his watch din, sa kanya rin, kay Jocon. Hindi, si ano na yun, yung anak niya na. Anak na niya. But he was also forced to sell Cosmos to San Miguel. Right. Crown Jewel, ano yan eh? Crown Jewel yung Cosmos, pero naibenta eh. Kasi nga, nabaon sa utang. Okay, pero, well, during his time, talagang maganda ang naging takbo ng RFM Group. But more than that, noon siya trade and industry. Right, nung DTI siya, bro. Ang kanyang panawagan po, the Filipino Ken. Medyo nationalistic yung approach niya sa industrial development ng Pilipinas. At yun naman ang nagustuhan sa kanya na marami negosyante. Noong panahon niya they were trying to suppress smuggling. Kasi grabe ang naging smuggling. Parang nagbukas bigla yung gripo ng mga smuggler. Okay? This was the time nung the Cory presidency. Ganun ba? Yes. Nung siyang trade secretary. Naging trade and industry secretary siya under Cory. Okay. So, ano ho yan na naging tawag nito? Naging detainee. Ng martial regime. Kasi may pagka-anti-Marcos ang kanyang political sentiment. Hindi lang may pagkapala. Talagang anti-Marcos. Siya. I mean, we always talk at times na in disparaging terms yung Dilawan o Yelo. This guy was the ultimate Yelo talaga. Yan. But so, laging his heart was always in the right place. I remember yung mga nung nasa detainee siya, nabanggit mo. Ano siya, kahit na mayaman siya, yung naglilinis siya, he was sharing the chores, although mahilig nga magmando dahil manager talaga siyang likas eh. Siya yung sa mga cell block, siya yung parang leader-lidera. Ganon. Pero naglilinis, nagpupunas siya, kinikwento ni Max Sullivan na sa akin dati. Sabi niya, matindi. Nakikiramay ulit kami. Nakikiramay kami. So yun lang. In so far as birthday, wala akong naalala, bro, unless meron kang ayaw batiin dyan. Wala tayong gustong batiin. Ngayon, nagkaroon po ng joint statement. Nung 3-day summit, special summit between Australia
at yung Association of Southeast Asian Nations. Okay? Joint declaration po, naglabas sila. May kinalaman sa South China Sea. Sa South China Siyempre, Sea. yung tension na yan. Ang sinasabi nila, very broad yung kanila statement. Wala naman tinutukoy, pero alam na natin China yun. If you read between the lines, parang Joel, di ba? Ibig sabihin nila, sino ba nang gugulo dito? Parang, diba? very generic. Generic ba? Warned against actions that endanger peace in the South China Sea. Tapos, that's it. And security and stability in the wala silang tinuturo. ano pa ba yun? In the light of recent events, di ba? Ano pa ba yung ibig sabihin nun? Precisely, yung special summit na nga na yan, it's actually for regional security. Yung tinatawag na geopolitics. Okay? Yeah. Gusto daw nila Sea of Peace ang South China Sea. Merong stability at saka merong prosperity. Ayan. Ang background po niyan, di ba? Years ago, more than 10 years ago, nagtayo ng mga military facilities ang China. Diyan, in particular sa Spratlys. Okay? Yung Spratlys po na yan, dyan. Among Ilang bansa yan, pare? Malaysia, Vietnam, Philippines, maski Taiwan, nag-claim dyan. China, gano'n. So, pero, lakas na loob ng China, nobody could stop China. Nagtayo sila ng military facilities dyan. Talaga military facilities, complete with communication. Nagsimula mga hut lang, mga kubo-kubo lang. Maya-maya, eto na, may port, maya-maya, may landing strip, maya-maya, may mga facilities na. Anong dahilan niya? Anong dahilan ng China dyan? Ang assessment po ng mga ibang bayan, China, gusto ng China, humaba yung kanilang reach, military reach. Okay? Defensive stance daw, sabi ng China yun. Okay. Sabi naman ng ibang bayan, kasama na doon ng Pilipinas, we just cannot take your word for it. Kasi yung action mo, talagang, kumbaga, offense. Hindi naman defense. Offense na yung action mo, di ba? So, nangyari po yan noon at nagkaroon na ng mahaba, madalas na palitan, maaanghang na salita. Okay? Well, and more than that. Tapos nag-organize ngayon ang US, Australia, Japan, Korea ng parang treaty ng NATO. Parang gano'n, nag-organize sila dito. Tuloy-tuloy na po ang tension dito sa South China Sea. Yan ang background noong joint declaration ng Australia and the ASEAN. Meron po sinasabi ang presidente, sabi ni Presidente Marcos, hindi pa raw panahon para sambitin natin ang Mutual Defense Treaty. Ano ba yung Mutual Defense Treaty na yan? The way it worded, mutual. Mutual defense. Kapag inatake tayo ng ibang bayan, tutulong, pwersadong tumulong ang Amerika. Pero yung po, may kulatilya yun. Kailangan aprobahin ng US Congress yung pagpasok ng US in any war. Okay? So, meron pa rin mga gray areas yung Mutual Defense Treaty na yan. Although laging deklarasyon ng Amerika, we will not abandon the Philippines. We will honor Mutual Defense Treaty. Pero hindi ho agad-agad yun. Kailangan yun, siyempre, kailangan pa yun ng approval ng Kongreso ng US. Yan ho yung sinasabi ni Ferdinand Marcos noon. Habang ginagawa niyo yung approval, binabalatan na kami dito. Ba't hindi nyo kami bigyan ng... yun kasi noon humihingi siya ng rental sa bases.
Nung humingi siya ng rental sa bases, ang kanyang katwiran, yun nga, meron nga tayo Mutual Defense Treaty, pero hindi agad-agad yun natutulong ang Amerika. Kailangan pa ng approval ng US Congress. Meantime, ano mangyayari sa amin? Kung wala kaming kapabilidad to defend ourselves, kaya humihingi siya ng base rental at gagastusin niya raw yun to beef up our defense capabilities. Okay. So ngayon, ang sinasabi po ni President Marcos II, wala pa daw siya nakikitang kailangan sambitin na yung Mutual Defense Treaty. Sambitin, to invoke. Trigger. Yun, To trigger the... Pero nagsalita po ang US na meron daw silang commitment following. So, puro mga World War pa po ngayon. So, ang DFA natin, ang sabi ng DFA, nag-file po ng protest na naman. Pagkatapos ang magdi-drill ang US and Philippines doon sa may Taiwan, puro ganyan po girian. Ang nakakatakot dito baka isang aksidente lang matrigger na yung gera. And if pag tiningnan natin ang kasaysayan, di ba? Sa buong mundo, kahit na ng mga World War I, World War II, hindi naman ganun kalaki. Pero what I'm saying is yung World War I, in-assassinate yung... yung Archduke or something. Yung mga trigger ba na ganyan? Archduke na at times, these triggers, minsan sinasadya, minsan na-operate. Nung nagkaroon na Spanish-American War, biglang sa tubig. Sumabog na lang isang barko na hindi natin alam kung talagang ito ba yung sinadya yun. Sinadya, hindi. Nagpo-protest yung Spain. Wala kaming kinalaman dyan. Hindi nga, sinadya nga ng US para trigger the war. So dito hindi kasi ang purpose, ang layunin ng US noon, makipaggera sa Spain para makuha nila ang Pilipinas as their jumping board to China. Ba't ganun hindi sila nag-intay ng congressional consensus? Walang ganun. Basta ang ginawa nila, Andre, meron silang mga... Bigera na, Spanish-American War. Kayo na bahala dyan. Ang target nila doon, China. They want a foothold in China in terms of business. At ginawa, ayon sa mga historians na Amerikano, kailangan nila yung Spanish-American War para makuha nila ang Pilipinas at jump-off point nila papuntang China. Papuntang China. Okay. Kasi may pinakamalapit. As usual tayo, ang ganda ng lokasyon natin no? Pilipinas. So. Yung turn of the century po, yung opium trade sa China, mga Westerners yan, British and Americans, nagpasasa dyan. They were importing, buying opium from India. Hawak ng mga Britons yung India noon di ba? So yung production ng opium na doon sa India, kontrolado din nila yun. At saan nila ibebenta? Ginawa nila, binenta nila sa China. At dyan nagkaroon ng British-China War, Britain-China War, dahil dyan sa opium na yan. Ang US, yung Delano ni Franklin Delano Roosevelt, yung Delano na yun yung mayaman, hindi yung mga Roosevelt. Si FDR, yung Delano na yun yung mayaman. May mga yate, mansion, gano'n. At diniscuss na yan ng maraming historian saan nanggaling yung yaman sa opium trade sa China. Ganyan. So, ano lang to, interesting tidbits of tapos may makikita mo hanggang ngayon. Yung malalaking building dyan sa mga Ivy League universities. China-US relationship. Yan China ano yan. Maraming spoils. Business. Yan po China. Noong after the war, nagkaroon ng revolusyon. Ang binack-up ng US, yung si Chiang Kai-shek. Hindi nila namalaya na itong si Mao Zedong. Very popular among the masses. But even then, nung nanalo na si Mao, ang gusto pa niya talaga maging ally ang US. Kasi ang kanya thinking with the industrial might of the US and the labor force of China,
napakagandang kombinasyon yan. Daw. Match made in heaven. Para Sabi sa kanya. niya. Oo. Pero ni-reject na US yan. Kasi ang lakas nung lobby nung grupo nung Chiang Kai-shek. Yan yung history po niyan. So, makikita nyo hanggang ngayon, asan ang leaning ng US? It's with Taiwan. It was only years later, by the way, na si Richard Nixon, noong 1970. Nag-open up sa China. Nag-open up niya China. And usually the Republicans actually always initiate that rather than Democrats, di ba? So, Well, kasi may kinalaman nyo sa Vietnam War. oo. Ang main supporter ng Vietnam noon, initially Russia. Kalaun-launan na nung Vietnam War, ang supporter na ng Vietnam against the US, China. And therefore, kailangan magkaroon ng mabukas ang diplomatic relations between US and China. May kinalaman din sa giyera. Okay? Pero bro, itong mga pananalita ni Presidente Marcos, medyo nag-escalate na rin, ano? Ni-liken niya, nawala ako, yung biblical na situation daw to, na biblical account ni David and Goliath. Ngayon. And yung sitwasyon sa China at ASEAN. Sa lahat ng ni-remind niya, usually si David ang nagwawagi. Okay. Maganda pakinggan yon, pero Maganda pakinggan, ha? maganda lang pakinggan. Pero kung ikaw actual sa yung mga Pilipino, hindi ko alam kung talaga naman concerned sila dyan sa South bigas ang iniisip namin, baboy at pagkain. Kumbaga, we're playing into the hands of Western powers. Sabi na nga ng China, Na makipag-away tayo sa China. Wala bang ibang paraan? ginagamit kayong pon, sabi ng China. Pero siyempre, malaki pa rin ang pananagutan ng China. Kasi sila yung nauna, nagtayo sila ng mga military facilities. Diyan nga precisely sa mga lugar na pinagtatalunan pa. Ano ibig sabihin nila? Ngayon, kung meron kayong claim, we'll just do what we want. Pero ito pare, wala na sila respeto. if I may, yun na nga, wala nang respeto. If I may put this, up front, di ba? China is di ba, talagang the age of China, yung economy nila, although may problema ngayon, but lumalakas sila, the next world economy. At in this part of the world, dami nilang ka-trade at ka-business, investment sa ASEAN, sa Asia Pacific. But that's on the one hand. On the other hand, they have this face naman na wala silang pakialam kung how we feel. Yun na nga. Isn't this counterproductive para sa kanila? They must know that this will not go well for them. I think history has not been kind. Nila alam yan. History has not been kind to guys like Hitler, the Kaiser, Russia That's a bit extreme. Well, what I'm saying, anybody who tries to rub their neighbors the wrong way, usually Masama ang dating yan. History. But ito yung analysis dyan. Ano analysis dyan? Ba't nila nire-risk yan, pare? Ang political leadership ng China, malaki ang kinalaman ng military. Okay. The People's Liberation Army. Oo. The support, kailangan ng political leadership ng China ng support ng PLA. Okay. So, meron domestic audience ang any political party leadership, maski yung People's Party. Laging kasama po dyan yung military, PLA. Napakalakas niyan. Influence niya sa Chinese, sa politics, domestic politics ng China. So, ang analysis nila, merong ganong klaseng audience. Mababasa niyo po yung mga analysis. May ganong klaseng audience yung political leadership sa China. Ang tawag dyan yung domestic audience nila. Yung ordinaryong tao, wala namang pakialam dyan. Di ba? Ano ba ang mapapala nila sa pagpapatayo ng military installations? At nakikita nila na asar ang mga kapitbahay nila. Gastos lang. Gastos pa. Ano yun? Dahil sa fishing? Kailangan mo ba ng military para maka-fishing? Hinaharas yung mga Filipino fishermen. Kailangan mo ba yung... Parang nananadya silang talagang keep their neighbors like the Philippines off balance na. And para matuwa yung mga lukulukong military. Pero short of actually initiating a war. So ano sagot doon? Ang sagot doon,
nagsama-sama itong mga Amerika, Australia. Ngayon, sinasabi po ng presidente natin, President Marcos, dahil sa ganyang asta ng China, pinag-iisipan niya raw na magkaroon na rin ng joint military exercises between the Philippines and Australia. Pwede na raw pong pag-usapan ngayon yan. So, nandiyan na US, ang exercises ng US-Philippines doon sa mga islands malapit sa Taiwan. At ngayon, pinag-iisipan niya na rin daw itong Australia. Sa Australia, magkaroon ng joint military endeavors. Kumbaga po, papalapit na tayo ng papalapit. Doon sa talagang, ibig sabihin, pataas ang tension. May istorya may history ang Australia at China. Dahil ang Australia naging vocal against the moves of China in the South China Sea. Yan nga, military facilities and everything. Naging vocal po ang Australia. Di natin alam for what reason. Maaring economic interest or pumapanig sila sa US. But here's the thing. Anong response ng China? Ang main export ng Australia sa China is coal. Alam mo ba? Coal. Oh. Laki-laki pong negosyo. Ano sila sa mining? Ang ginawa ng China nung nagsasasalita itong Australia, pinutol ang importation ng coal from Australia. Di bali magkandalamig-lamig sila or what, wala silang kuryente, energy, pero pinutol nila importation nila ng coal from Australia. Laking bagay yun sa economy ng Australia. Ganyan po umaabot yung bangayan ngayon. Kapag apektado yung economy, sigurado apektado na yung mga citizens. Sa side po ng Australia, bumaba yung kanilang economic activities. Siyempre, maraming tao apektado niyan. Sa China, nawalan sila ng coal. Siyempre, apektado naman yung mga giniginaw dyan. Ganun ho eh. Diba? Ultimately, who will bear the burden of all these actuations? Hindi ho ba citizens din? Eventually, tayo rin mga citizens, ang maapektuhan ng lahat ng yan. Hindi kaya nga sinasabi ko, the art of yung strategic ganyan, yung pwestuhan sa militarily. There's a price to pay dyan. May gamble dyan may strategy dyan. Now, I don't know how China is playing it, but it's really it's a bit of a risky game. At justification kasi ng government natin kung bakit tayo pumapasok sa mga ganyang joint exercises and everything. Eventually rin po, kakailanganin daw natin yan sa mga calamities and disasters. Okay. 8:32 ng umaga, karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Karambola! Balik tayo karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Sir. Good morning. Ayan. Padre, meron na babalikan uli lang natin yung pag-uusap dyan sa yung Melbourne Declaration ang tawag dyan yun. Look, yung joint declaration. Pero marami rin nagsasabi na talagang na-underline din dito yung deep divisions sa region kasi maraming umaten sa ASEAN lalo na ay para bang winoter down, pinatabangan nila yung ultimate declaration kasi nung una daw niyan may mga passage diyan na yung for example may tinanggal ka kunwari there was a proposed passage calling on China and the Philippines to abide by a legally binding 26 arbitration ruling tanggal yun, sibak yun. Tapos merong mga kasi sinabi lang nila, we remain concerned about serious incidents. Period. In a way, parang gano'n. Yung mga ASEAN, ayaw din nilang masyadong galitin ng China. Ika nga, pare. Well, ang problema ka dyan sa arbitration na yan, who will enforce it? Yun na nga. At China, kasama po dyan sa
hindi po nila, kasama sila doon sa international court, ano? Okay. Sumali sila, Sumali member sila. sila. Oo. Pero yung ruling, hindi nila Hindi kinikilala. kinikilala. And who will enforce it? Yan ang mga malaking problema niyan. At saka talaga bang to our advantage yung arbitration ruling na yun? Well, ayon dun sa dating administrasyon, oo. Si Aquino. President Noynoy Aquino at nung Pero kanyang pag Secretary hinihimay of, ng mga analyst yan, DFA niya, si... wala naman laman eh. Ang talagang insistent lang dyan si dating senior associate Justice of the Supreme Court, Antonio Carpio. Hanggang ngayon po, maingay pa rin yan. Yung mamang yan, dyan sa South China Sea. In the sidelines dun sa Australia, sa Melbourne, yung Malaysian Prime Minister naman, si Anwar Ibrahim, warned of a global disaster. Teka, naputol. Kung lumipit yung away dun sa China at US, sa lalong this part of the world. Ang daming alarmist talaga eh. At dinidecry, Dito nga sa atin, ang daming alarmist eh. at dinidecry niya na napuputol, bro. May tawag siya masyado daw US-centric ba or something na. Saan ba lumabas yan? Well, it's sa Sydney Morning Herald. Sydney Morning Herald. Yun. China phobia daw sumusobra. At ito, sabi nga niya, is being engineered by the US at a lot of times. Pro-China siya. Pro-China siya. May point siya dyan. Naapektuhan daw ang negosyo, trade, investment. Pero ba't hindi niya sinabi? What made the US engage in this propaganda? Hindi, yun ang hindi niya sinabi. From the start ba, ang US engaged in propaganda na against the China? Hindi nga ho eh. Very pro-China ang policies ng US even when it came to economic trade, industries, yung mga American investments flowing freely into China, ganyan nga. And Chinese investors in the Ang hindi sinabi ni Prime Minister, bakit naging ganyan ang stance ng US? Bakit nga ba? Dahil po sa military build-up ng China. Very obvious sa kanila. Hindi naman sa simula. Nagpe-flex ng muscle talaga Hindi, sa Asia yan Pacific. nga ang problema. Bakit laging Amerika? Totoo naman. Pati tayo nabubuyo ng Amerika. At ang karambola po, hindi gusto yung nangyayaring yun eh. Di ba? Pero pag pinag-isipan mo rin, reaction yan, hindi lang na Amerika, ng buong mundo, pati Europe, pati Japan, pati Korea, doon sa military build-up na ginawa ng China dyan sa South China Sea, yan po ang pinagsimulan yan eh. At hindi naman napapaliwanag ng China ng husto kung bakit nila ginawa yun. In fact, na sinasabi ni Prime Minister Anwar, may warning pa siya. Although nasa sideline siya, sinasabi niya, ingat kayo sa what you wish for. Parang pinapatamaan niya si President Bongbong. Pag kayo nakipag-deal sa Australia, remember Australia's military capability has nuclear components. Padadaanin niyo pala sa tubig niyo yan. Lalo kayo mapuproblemahan sa China niya. Wala ka ng pakialam doon. Ganun na nga yung mga gimmick nila. Pati nga yung Singapore si Lee Kuan Yew sinasabi, gusto nyo, pag nagkagera, dyan sa Philippines ang gera. Well, if it comes to that, na dito sa Pilipinas magkagera, tingin nyo yung Singapore hindi affected? Sama silang, ikli lang niyan. At Malaysia. Kumbaga, they're taking the side of China against the US. But there you see nga, tama, there are deep-seated divisions din within ASEAN with regards to China. Ang nagsasalita kasi against China, walang iba kundi Pilipinas lang. And for good reason, kasi po napakalapit sa atin yung mga military installations na ginawa nila. Yan nga, yung Benham Rice, mukhang kasali na rin. Bakit nawawala na sa discussion yung mga military facilities na tinayo ng China dyan? Sa ngayon ba, may naririnig ka pa doon? Hindi na ganun eh. Ang mga naririnig mo na, mga exercises, yung ganyan, parang preparing for war. Ay, ang punot dulo dito, nagtayo sila ng mga military facilities doon eh. Diba? At yun hindi naman po, may mga missile capabilities eh. So, offensive yun. Offense-oriented yun, hindi po defense. At saka po, siyempre, that extends their military capability. Kasi kung wala yung mga facilities nila yon, hanggang doon lang sila sa shore ng China.
Ngayon may mga military facilities na rin siya. Pwedeng takbuhan niya ng mga barko nila, di ba? We don't know where will it all stop. Hindi, naalala ko nga sinasabi nung isang kaibigan ko sa DND na, alam mo, hindi pa naman gagalawan China, wala silang aircraft carrier capability. Meron na. Sabi niya, sa loob-loob ko, the mere fact na naglalagay sila ng mga facilities. Yun na yung aircraft. Yun na yun eh. Hindi na nila kailangan ng aircraft carrier. Unsinkable aircraft. Ang US, walang ganon. Kailangan talaga, this Meron ba sila multi-billion military dollar, facility doon? Kaya sila sa Pilipinas nagpupunta. Oo. Mula ka doon maglo-launch, di ba? Aha. Ngayon po, nagdeklara ang presidente, pinirmahan niya na raw yung, eto business naman. Okay, business. ASEAN-Australian New Zealand Free Trade Agreement. ANZFTA. Ang hirap i-pronounce, pare. ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement. Kahapon niya pinirmahan yan. Ano ba yung free trade na yan? Anong kahinatnan natin dyan? Sa pananaw po ng Philippine government, ang makikinabang dito ay yung mga micro, small, and medium enterprises. Yung free trade agreement na yan. Yung mga malalaking kumpanya po kasi, basically, importer yan. Ng from Australia, industrial goods. Di ba? Tama. Coal o beef, ganyan. Samantalang yung liit-liit, yung mga yung mga MSMEs, yan po yung mga maliliit. Small, medium-scale industries. Hindi na nila kailangan ng katakot-takot na arrangement bago makapag-export sa China. Ay, sa Australia or sa New Zealand. By the way, maraming Pilipino dyan. Sa Australia? And New Zealand. New Zealand. Oo. Yung second protocol daw po niya na pinirmahan niya. At yan ay nireport niya sa ASEAN during the summit siya ng business. Iyon naman pong mga Australian companies, ang gusto nila mag-invest dito sa renewable energy. Ayun. Sa IT, digitalization, malakas po sila dyan, at saka sa mining. Yan. May problema tayo sa mining. Yan po yung pinag-uusapan nila ngayon. Malakas din ang importation natin ng wheat, grain. Talaga, hindi naman tayo papalakain ng tinapay, Pero malaki pa rin ang consumption natin. Sabagay, kailangan pa rin sa industry rin yan. Wheat. Malakas tayo dyan. Cattle, beef. Yan. By the way, ang pinag-uusapan po ngayon, ang sabi po ng presidente, from Australia, nagsalita siya, gusto daw niya mangyari dito sa NFA, dito sa bigas, higpitan ang rules ng NFA sa pagbenta. Sa pagbenta po ng kanilang mga stocks. Ewan ko kung masosolve dyan yung corruption ng NFA. Maski anong rules ang gawin mo, they will just go around it yung bang ginawa nitong mga NFA officials, nagrebag. Nirebag yung mga aging stocks daw ng rice. Wala bang rules against it? Wala. Meron. Hindi lang nila sinunod. Hindi. So, anong magagawa na baguhin yung rules? Kahit na anong rules ang gawin mo dyan. Kung hindi naman sinusunod, di ba baliwala rin yun? Hindi ko maintindihan yun Kailangan heads will roll at palitan ng mga isa yun. Ng mga tao. Isa yun. Isa yun, ano? Pero yung meron na nga rules existing. Kaya nga nagkaroon ng anomalya dahil hindi sinunod yung rules. So, ang solusyon natin, baguhin yung rules. Hindi rin nila susundin yun Yun din yung galing ng Pinoy sa mga rules Baka tingin ko kailangan yung system.
mabago yung sistema. Yung kumbaga yung SOP, Standard Operating Procedure. Mabago po yan. Yung monitoring, stocks, ganun. First in, first out, mga ganong klase, mga modern management techniques or methods and systems. Kailangan po ma-apply dyan sa operation ng NFA. Ang main objective is yung mga modern systems na yan. Yung bang agad-agad na kitang-kita kung sinong nangwawalang hiya. Yes. At kaagad-agad mahuhuli. So, kasi right now, parang walang takot eh. No? Walang hiya at walang takot. Imaginein mo, physically, ililipat mo yung bigas, sarili bag mo, at uutusan mo, mahigit 100 tao na gawin yan. Hindi sikreto eh, no? At wala... Wala ka nalang pakundangan. So you violate the rules with impunity. So meron bagong rules. That's the word, pare. Meron bagong rules. Ang problema po, sinusunod ba yung rules? Ito nga, meron na nga rules, hindi naman sinunod eh. So, yung ba ang solusyon dyan? I think the solution is magkaroon ng mag-introduce ng bagong operating system. Tsaka, merong mga leader dun sa mga tanggapan na yan, na yung rules talagang they will, monitor talaga nila, na nasusunod. Ganun lang, pare. Kasi, kung lagyan mo rin lang rules, meron ng OIC nga, ni-report na kanina ni John, na may bagong OIC na yung NFA. Dahil dito sa nangyari. Pero meron daw pong mangyayari, mag-iimbestiga raw ang House of Representatives kung ano nangyari dyan. Investigasyon. Okay. Diyan sa NFA Broahan na yan, yung ilang opisyal lang na suspend. Pero nangyari, okay. Ano ba't pwedeng gawin? Sa akin, antiquated na yung system ng NFA. Di ba yung system bibili ng bigas, itatago sa warehouse. Tapos, after some time, i-dispose sa sapat na panahon, tsaka ilalabas. Ganun ba? Yun nga warehousing natin na yun. Panahon pa ng mga ninuno natin, ganyan ang style ng warehousing ng bigas. Baka dapat hindi na ganyan. Kailangan mag-modernize na ng storage ng bigas. Ano po ba ang main function ng NFA? Sa tingin mo, anong ang function ng NFA? Yan po yung kapag oras de peligro, kung tawagin, meron tayong kahit papano bubunutin, mailalabas na bigas. Sa sapat na halaga, hindi overpriced. Ang main function ng NFA yan, sila po taga-tabla. Taga-tabla. Sa market. May calamity, meron tayong bigas. May NFA rice. Pero kung nasa bodega, at malamang mabulok, bukbukin, o dagain. Okay. Maski hindi ba airport yan, meron pa rin daga dyan sa warehouse. Wala bang modern way to store grain? Hindi lang yun, bro. Alam mo, historically, sa management kasi, kapag binodega mo, nilagyan mo ng mga dingding, wall o bakod, may nangyayari sa loob na tinatago sa'yo. Alam mo, ano nangyayari kaya sa ibang sa... Hindi, camouflage siya. Binigyan mo sila ng screen. Binigyan mo sila ng screen Ganun na nangyayari I mean, wag na, modern. Hindi, buksan mo. Tsaka, transparent. Alam mo ba kung ano talaga inventaryo dyan sa warehouse na yan? Ang tinitignan mo lang yung record Oo. Okay? Samantala yung mga modern silos, maliliit lang yun. Hindi mo pwedeng dayain sa record yun. Aktual na makikita mo. At decentralized siguro. Kung ilan ang laman ng silo. At hindi matagal ang shelf life ng grain. It may take a lot of money to invest in that. Pero kung kailangan po natin gawin, nakakapagbigay nga tayo ng 230 billion pesos this year sa flood control Flood control? Bakit yung mga ganyan for our food security, nangihinayang tayo? Yun ang hindi ko malaman. Bibigay nga tayo ng 27 billion sa ayuda ng House for minimum wage earners.
Magkano ba ang kailangan investment dyan? O yung mga, yung rice mills, private sector po yun. Hindi, yung kailangan nila lang utang. Pero doon sa NFA, yung capability nila to store our buffer po ang tawag dyan eh. Kumbaga yan yung support. Binagyo. Binagyo tayo. Kailangan ng bigas. Nandyan yung stock ng NFA. Pero kung ganyan yung sistema, baka yung stock na makuha natin, bulok na. At marami na pong paraan ngayon to do that. Yung technology, sinasabi nila. Baka ang UP Los Baños nga, marami na sila studies na ginawa dyan But hindi natin itap yun. Okay? Parang makaluma pa rin ang ating mga ways of doing our food security. Nakakapagtaka yan Ngayon po, ang report ng Department of Agriculture, ang presyo daw po ng bigas, yan, dapat yung role ng NFA dyan, taga-table Kapag tinataasan ng mga private sector, ang presyo ng bigas, ang NFA, maglalabas na stock yan. Para itabla po, para tablahin yung move ng mga traders na paakyatin ang presyo. Ginawa ba ng NFA yan? Hindi. Ayon sa Department of Agriculture, nitong nakaraang taon daw, nasa 36% ang retail price, ang increase ng retail price ng bigas. March 1, 2023, ang presyo po ng bigas nasa 32, yung regular milled rice. Hindi ito yung mga mamahaling bigas. Nasa 32 hanggang 40. Ang presyo per kilo. Umaangal na tayo noon. Nitong March 1, nitong nakaraang March 1, umabot na po sa 50 pesos per kilo. 50 pesos? Yan, ang regular milled rice. So, ang tingin ng DA, 36% increase na po ang presyo ng regular milled rice. Okay. Anong dahilan yan? Kinulang ba tayo ng bigas? Kung yun ang dahilan po, kinukulang tayo ng bigas, dapat yung NFA naglalabas. Yan nga ang purpose ng buffer. Bakit hindi nangyayari yan? Yun ang dapat tignan ng House. Ba't hindi nangyayari? Bakit tumata? Lahat ng... By the way, this is being said in the backdrop na pag Marso, harvest ng palay. Bakit tataas? Some regions harvesting. Bakit tataas? Yun ang ano ko Hindi. Well, okay ka naman sa supply Yun na nga Hindi ka nagkukulang. Oo. Import tayo na import. Record importation nga tayo last year. So, merong bigas. The biggest question, bakit tumataas ang presyo kung meron naman supply? At ito pa, expected po, palay harvest will start soon. Dapat yan, normally, pababa na ang presyo. Hindi ho nangyayari daw yan. Bakit hindi nangyayari yan? Okay? Well, may kinalaman din yung role ng NFA dyan Nawala yung kanilang papel na taga-tabla. Taga-tabla. Ano yun? Pwede natin bang pilitin yung mga private traders? Wala ang iniisip nila, parin Joel, yung price control. Ang gusto ngayon, out of desperation, ibalik yung price control na bright idea ni House Speaker Martin Romualdez na hindi po tama. So ngayon, yan ang sinasabi nila. Out of desperation, ibalik daw yung price control. But that will do more damage. Ano po ang kailangan? Kailangan ng gobyerno sumali sa market through the NFA. Participant ang gobyerno sa market. Kapag pag tumataas ang presyo, there's only one way to do that. I-withhold mo yung supply. Huwag kayong mag-release ng maraming bigas. Tama-tama lang. Siyempre ba, tataas ang tendency niyan, tataas ang presyo.
Ang price control, ang gagawin niya, pag nag-price control ka, magkakaroon ng black market. Magkakaroon ng parallel market. Mawawala yung supply doon sa retail at magkakaroon ng black market. Tapos kawawa yung mga legitimate na nagre-retail, gaya ng si paring Bisoy na nagsara na nung kanyang tindahan sa Better Living, sa palengke doon. Lugi ako, sir eh. Kaya nga, nag-tricycle na lang siya. Sabi niya, para ako namimigay ng pera, buwan-buwan eh. May tao pa siya. Dahil susunod siya sa price control, samantalang yung black market, doon bibili yung tao. At saka yung mga supplier niya, tataasan pa rin yung presyo. So, binibili niya na mataas, binibenta niya ng palugi. So, ano ho ang paraan para makontrol yun, yung pagtaas ng presyo ng bigas, na wala naman dahilan? Is there a shortage? Wala, sinasabi paulit-ulit ng Department of Agriculture, we have enough stock. And yet, taas pa rin ang taas ang presyo ng bigas. Anong dahilan nun? Meron pong mga, yung nagtatago ng supply. Minamanage nila yung supply. Anong paraan para matigil yan? Kailangan pumasok ang gobyerno sa markado. Nawala na yung yung Kadiwa. Yung Kadiwa store dati. Ningas Kugon tayo doon. Nasaan na yun? Asan na yun? Nilaunch yun nung was it last year or last year. Ilang lugar Last year lang? Wala. Ano lang yun? Parang palabas lang. Sino ba nag-launch nun? DSWD yata palabas lang Meanwhile, dahil dyan, bro, yung favorite advocacy, yung involuntary hunger, nag-increase ng 12.6%. Dahil sa pagtaas ng bigas, bro. Kasi sinasabi po ng mga economists. Sabi ng bantay bigas. Yung pagtaas ng presyo ng bigas. Ang talagang nakakaramdam ng husto niyan, yung poorest 30% of the Filipinos. Sa atin, malamang, maaaring kayanin natin yung pagtaas ng bigas. Ng ganun. Sa kanila, ibig sabihin noon, 1 meal less. Hindi, tsaka kung bumili sila pare. Kilo-kilo. Kilo-kilo lang, bro. Nakikita ko yan Ang isang kilo nga ngayon, 50 pesos ng regular Ilan silang kakain sa isang araw, bro? Ilang kilo ba kakainin nyo? May 50 pesos ba sila pambibili? 50-40 pesos per kilo Meron ba? Butana. Ilan yan, pare? So, yun ang, ngayon ang pagganyan ng sitwasyon, yun yung opening dapat ng NFA para pumasok, maglabas ng bigas. Naalala ko nung bata ako, pare, may RCA. Rice and Corn Administration. Dati, meron ng Rice and Corn Administration. RCA. Kapag ganyan, nangyari na tong ganito situation nun, taas ng taas ang presyo ng bigas sa palengke. Ang ginawa ng RCA, naglabas ng mga outlets. Nasa truck yung iba. Yung iba, meron tindahan, aarkilahin nila yung tindahan at magbebenta ng RCA rice. Di hamak, bagsak ang presyo. Anong ginawa ng mga retailers? Napilitan silang bumaba rin. Hindi sila nakabenta. Para makasabay. Ganun Ganun dapat ang, parang guerrilla tactic dapat ang ginagawa ng NFA. Kung saan nagkakaroon ng problema sa supply at may nagtatago ng supply, pasukin nyo yun. Hindi mangyayari yun. Kung ang pinag-iisipan ng NFA, paano kumita lamang yung mga official, kamukha nga nito nangyari to. At yan ay hindi masosolve ng new rules and hearings sa House. Okay, but having said that, I'll still give credit to President Bongbong to say that na we need new rules. New procedures, di ba? Lalo na yung mga nag-a-under sa NFA, within the NFA, mag-a-undertake ng mga policies na walang board approval, walang proper discussion. Walang hiyaan naman talaga yung bro. Talagang gagawa kayo ng gimmick nyo. Tapos, ang dami yung kasali, di ba? Di kung yun ang puro walang hiya dyan. Yung papalit ba, sigurado ka hindi walang hiya? Yun lang ang akin. Dapat tamang tao naman ang ilagay dyan, bro. May takot talaga, may takot sa Diyos, may takot sa tao. Yung human element, hindi mo maaalis. So how do you lessen that? Yung human element po ng pandaraya. Kasi palaging present yan Takin mo pagkain na, ayan, involuntary hunger, parang nagtatasabay, makakatingin ka pa sa salamin yan. Balikan ko lang yung punto ko, kailangan po mag-modernize ng operations. Ang NFA, pati yung stock
management po ng kanilang stockpile. Marami na pong paraan ngayon Oo. to monitor that. Hindi lang na nila ini-implement. Kasi nga sinasabi wala raw pera. Di bigyan ng pera. Asus! Puta na walang pera. 9:02 ng umaga, karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.